Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Before we proceed to the Word of God, nakamayan mo na ba yung katabi mo? Nasabihan mo na ba siya na, you look beautiful today? Sobrang pogi mo naman, kapatid. Bakit ka bagong gupit? Ayan, nangitian mo na ba yung nasa likod mo? Ayan, ngitian mo rin. Ayan, ayan, ayan. That's good. We are family. In this church, we honor God, we love people, and we are family. Sabihin mo sa katabi mo, miss na miss na miss kita. Hindi pwedeng hindi kita makita sa isang linggo. Hindi kumpleto ang Sunday pag wala ka. Ayan. Praise the Lord. Let's pray. Lord, we thank you. We honor you in this place. Lord, you are good. Salamat, Panginoon, sapagkat kung hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa grasya mo, kundi dahil sa iyong pagliligtas, wala kami dito ngayon. Salamat at inibig mo kami. Salamat at pinatawad mo kami. Salamat at narito kami ngayong araw na ito para purihin ka at para sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. We can all be seated in the presence of God. Before I proceed, salamat po sa lahat na nag-pray. Kami po ni Kuya Chad ay nakauwi ng maayos kahapon from Bohol. Kami po ay nag-minister doon. Although nakita nyo lang yung magandang post ko ng Chocolate Hills. Pero araw-araw po kami nagpipreach. Every day, for the past 4 days, every morning, we gathered pastor and we preached to pastors. Kasama po natin ang ating Reverend Wilfredo Rojas. And yan po yung mga pastors na nakilala namin. Yan po, pumunta kami sa Chocolate Hills. At parang bata si Kuya Chad, nung nakita niya, kasi sabi niya, nung grade 4 siya, grade 5, tinuturo lang ng teacher yon. Tapos nakita niya ng personalan, naku, ayaw nang umalis. Talagang tuwang-tuwa siya doon para siyang bata. Ayan po tayo. And yan po yung mga pastors na naroon. I remember the Lord brought me on that place for a purpose kasi naalala ko ulit yung dating ministry ni Daddy that he will go to grassroots churches just to encourage 1 to 2 pastors na talaga namang makikita mo ang church nila ay hindi ganong, I would say, sige, kasi ang hirap nilang, ayokong sabihin pangit, ayokong sabihin parang nakakaawa, no. What would I say is, their churches are payak, simple but rich. You know, when I went to Bohol at nagpunta ako sa mga churches doon, it's not like the church in Manila. Dito sa atin, kailangan air condition. Ewan ko na lang, kung wala tayong aircon, baka wala na nagsimba sa atin. I don't know. Hindi ko sure. Diba? Kasi ang lapit lang ng Victory sa SM. Diba? We don't know. Pero nung nandoon, talagang sobrang init. They don't care. They go to church. They don't have a good sound system. But they love to worship the Lord. Tayo dito, isang praise, isang worship. Tapos na doon, minsan naalala ko ulit yung mahabang praise and worship hanggat hindi pinapawisan ng sobra. Hanggat di mo kailangan magpalit ng t-shirt, hindi sila tumitigil kumanta sa Diyos. Grabe talaga. I know we've been there, JTJ Church, alam ko pinagdaanan natin lahat yun. But sometimes you just missed it, di ba? Lang sa isang linggo. Kaya nung nandun po ako talagang, sabi ko, nakakamiss. And nung na-meet ko yung mga tao doon, they love the Lord with all their hearts. They're very generous. And lalo na, nagkaroon kami ng revival, not survival, where Reverend Nonoy Rojas is continuing the legacy of Mommy and Daddy. He goes to churches and just
bless the pastor, encourage the churches to perceive, minsan we need to be reminded the power of perceiving. Kaya nagte-testimony lang po ako sa inyo, hindi porket ako'y lingkod na ng Diyos, wala nang tinuturo sa akin ng Diyos. Marami pa pong tinuturo sa akin ng Panginoon. Sometimes, hindi lang tinuturo, sometimes He is reminding us. So, it was a very powerful mission. Every day, we minister to pastors in the morning. Sa gabi naman, camp. They have about 200 plus campers. And gabi-gabi may revival din sila. It's not like our camp. Wala sila mga flag, wala rin sila mga habulan ng ID, wala. It's a different it's a different camp, pero I want them to experience our camp. Kaya invite natin ang United Camp doon. Anyway, to God be all the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa lahat na nag-pray. At natuto ako, maayong buntag. Maayong buntag sa inyong tanan, tama ba? O, tingnan nyo. Galing ko talaga. Yun, natuto po ako. Maayong buntag, maayong gabi. Yan, mga... Grabe yung mga... Ang gaganda po ng mga Visayan songs. At yung adlaw-adlaw, kanila galing yun. It's so beautiful. So anyway, I'll go straight to my message. Good morning, everybody. Sabi mo, good morning. Today, I believe God has a very powerful word for us. Simple but life-changing. Ang tanong ko sa inyo bago ako magsimula, what motivates you to come to church today? Natanong mo na ba yung sarili mo? What motivates you to come to church today? To get up in the morning and dressed up? Natanong niyo ba? Maybe some of you is an autopilot. Kasi Sunday, autopilot. Some of you come here because you are challenged kasi buong pamilya kayo nagsisimba, hindi ka pwedeng maiwan, pipingutan ka ng nanay tatay mo. Some of us is, pag di nagsimba ang isa, pag-aawayan ng mag-asawa, so sama ka na lang. Some of us here are here because you just love Jesus and you cannot miss Sunday. Sometimes we have to remind ourselves what motivates us to go to church every Sunday. And why did you dress the way you dress today? Is it to impress people? Para makita yung bago kong damit? Para makita yung aking magandang makeup or what? O iba namang mga young people, hindi ko makita si crush. O kaya naman, miss na miss ko na si ate, miss na miss ko na si kuya. Well, wala naman pong masama kung ma-miss natin ang isa't isa. Pero, let's go back to the basic reason why we go to church every Sunday. And there's no other reason but to please God. Sabi mo, to please God. Hindi tayo nagsisimba sa paglinggo para i-please ang mga tao sa paligid natin. We have to remind ourselves that we go to church every Sunday to please God. And the message for today is living to please God. Sabay-sabay natin sabihin, living to please God. I want you to hear this first. There is no greater goal in our lives than to live a life that pleases God. Sinong naniniwala doon? Wala nang hihigit pang goal sa buhay ng tao nang ang buhay lang natin ay para malugod ang Diyos sa atin. Not success, not being liked, not our achievements, but pleasing God. Hello? In Galatians 1:10, ang sabi dito, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I will not be a servant of Christ. Huwag niyong isipin na ang nais ko'y malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko'y malugod sa akin ang Diyos. Kung ay kalulugod ng taong hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Mahirap na po sa panahon natin ngayon. Marami, they're looking for the approval of man and not of God. And because of that, we live a compromised life. Pinakamalungkot sa isang Kristiyano na alam mo yung ginagawa mo, hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen?
When you live for God's approval, the applause of men won't control you. Sino naniniwala doon? Kapag nabubuhay ka para sa approval ng Panginoon, hindi mo na i-worry kung okay ka sa tao. Ang mahalaga, okay ka sa Diyos. Pinakamalungkot na Kristiyano, yung alam mong okay ka sa tao, pero alam mo, sa Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi ka okay. So today, let's check our hearts. Let's read the foundation verse of today, Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kung wala daw pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. At kailangan tayong magtiwala at maniwala sa Diyos. Amen? Ano daw? Faith pleases God. Sabay-sabay. Faith pleases God. Hindi lang yung mga big faith for miracles, but everyday faith. Faith when you don't understand it. Faith when you don't feel it. Faith when it cost you something. Hello? Ngayong pong araw na ito, I'll give you 3 keys to walk in the power of living a life that pleases God. Ready ba kayo? 3 lang to, kaya wag niyo akong tutulugan. Okay ba? Bigyan ko kayo ng 3 susi para tayo ay lumakad ng may kapangyarihan ng buhay na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Sino ditong gustong malugod ang Diyos sa Kanya? Point number 1, faith that pleases God. Faith pleases God. Sabihin mo nga ulit, faith pleases God. Not works, not performance, at hindi rin perfection. Why? Because God is not looking for perfect people. He is looking for believing people. People that have faith and believes in the Lord. Napakahalaga ng pananampalataya. Tayo nabubuhay sa pananampalataya. Sabi nga nila, magkaroon ka lang daw ng isang mustard seed of faith. It can move mountain. Actually, it can move the heart of God. It is God that moves the mountain. In 2 Corinthians 5:7, sabi dito, for we walk by faith, not by sight. Sapagkat nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Alam niyo saan nalulugod si Lord? Yung malakas yung faith mo sa Kanya. Malakas ang tiwala mo sa Kanya. Malakas ang pananalig mo sa Panginoon. Gusto mong malugod ang Diyos sa'yo? Huwag kang mawawala ng faith sa Kanya. Alam niyo, the good about the Lord, if you put your faith in God, He will not fail you. Ang tao, pag tayo nagbigay ng pananampalataya sa tao, nabibigo tayo, di ba? Many times, people fail us. We trust them, we believe in them, then later on, wala din. Di ba? Ilang Pilipino ang binigay nilang tiwala nila sa mga politikong nangako na napako. 20 pesos na lang daw ang bigas. Meron ka bang nabili na 20? I mean, I'm not naming names, pero ang hirap magtiwala sa mga politicians. Diba? Ang tiwala natin sa bayan natin, wala sa mga politiko. Ang pag-asa ng bayan natin nasa Diyos. I do not endorse anyone here. Pero if you will choose people sa government, humanap kayo ng godly people. The one who believes in the Lord. Amen? Sapagkat nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Kung makikita niyo po ang buhay ni Abraham,
Sabi sa Romans 4:20-21, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. Amen? Sino ritong may mga pangako ang Diyos sa kanya? Taas ang kamay. Sino nag-iintay sa mga pangako ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay? Alam mo ba, ang Kristiyanong walang inaasahan sa Diyos ay malungkot na Kristiyano. Pag wala ka nang inaasahan sa Panginoon, nagagawin sa buhay mo, sa pamilya mo, ang lungkot naman ng pagiging Kristiyano mo. We have hope in Christ. Amen? And faith is not a feeling. Faith is a choice. Hindi po ba? Pinipili mong magtiwala at pinipili mong manalig sa Panginoon. Kahit sa panahon ng kawalan, kahit sa panahon ng pagsubok, na sinusubok ka ng Diyos, sino ritong sinusubok ng Panginoon? Maraming beses. Lahat tayo sinusubok ng Diyos. At kapag ikaw ay may faith sa Lord, mapapagtagumpayan mo lahat ng pagsubok. Pag may hiningi ang Diyos sa'yo, ibibigay mo sa Kanya dahil naniniwala kang hindi lang dahil may bibigay siya. Naniniwala kang mas mahalagang malugod ang Diyos dahil sinunod mo siya. Alam ko, kailangan natin lagi ang grace ni God. Sino naniniwalang kailangan natin ang grace ni Lord? Ang hirap magpaka-Kristiyano. Sabi nga nila, Christianity is not easy. Christianity is impossible. Totoo. Ang hirap magpaka-Christ-like. Yung galit na galit ka na, biglang sabihin mo, Kristiyano pala ako. Di ba? Luma kasi yung kotse mo eh. Bago yung sa akin. Di ba? Luma nga kasi. Ang hirap magpaka-Christ-like. Bihira mo na ngayon mag-guess. Pagpunta mo sa mall kung sino talagang totoong Christian. Kahit alam mo galing ka simbahan, sabi mo na, wala yan, Kristyanuhan lang yan. Dati, siguro mga 20 years ago, very evident na makikita mo, Christian talaga yan. Kasi, maririnig mo sa kwentuhan nila, puro, si Lord, magbabayad lang ng pagkain sa Jollibee, mahal ka ng Panginoon ha, kasabihan kagano'n sa cashier. Thank you ha, nakabait mo, kapatid tanda mo, mahal ka ni Lord, nag-share agad. Ngayon, wala na nag-uusap about God. Lahat ng punta mo sa gilid-gilid, nagti-TikTok. Marami pang panahon sa pagki-TikTok kaysa sa pagpupuri sa Panginoon. Walang masama sa TikTok ha. Gamitin natin yung mga social media na yan para mag-glorify si God. Amen? And because of the grace of God, nagiging Kristiyano tayo. Dahil sa grace ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob manampalataya sa Kanya. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ephesians 2:8-9, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ibagmalaki ang sinuman. Salvation that we receive from God is a gift. It's by grace that we are saved. Kung mananalig ka sa Panginoon kahit sa panahon na hirap ka, sabi mo, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya, but by your grace, I can do it. Amen? Let's always rely on His grace. Young people, sometimes social media, mga pressure sa school, sa friends, hindi mo alam kung mag-fit in ka sa generation mo ngayon. You have to always prove yourself all the time. But remember, your worth and your strength comes from God's grace. You don't need the approval of the world. You just have to
earn the approval of God. Trust God's promises in your life. I like it when Pastora Men said something about bakit kailangan mong i-share ang gospel. Kasi kahit mahirap, kahit mayaman, kahit anong estado ng buhay, influencer ka man, estudyante, businessman, lahat nangangailangan kay Christ. Kaya tuwing makakita ka ng mga unbeliever, maaawa ka sa kanila. Kahit anong meron sila at ano man ang kawalan nila, kailangan pa rin nila si Kristo. Tama? Sinabi ko lang yon. Pero, one way to please God is to live by faith. Sabi mo, by faith. Pipiliin mong manampalataya sa Panginoon. Pipiliin mong sundin ang Panginoon. Masusundin mo ang Diyos kaysa sa laman mo. Papatawarin naman ako ni Lord mamaya, okay lang to. Isang iyakan lang to sa altar. It's easy to give in to our flesh. Pero ang Diyos nakatingin sa pagsunod natin sa Kanya. God requires us. God requires us to be faithful to Him even when no one is looking. Amen? Hindi naman tayo nababantay ng pastor natin 24 hours, di ba? Pero kung gusto mo talagang ma-please si Lord, susundin mo siya kahit hirap ka. Hello? Mas pipiliin mo pa rin magpakabanal. Mas pipiliin mo pa rin magpakaayos. Sasabihin ng mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, tayo rin naman na magpapakasal balang araw. Di, kami na natin. Hello? After ng ilang buwan, naghiwalay. Iyak ka naman ng iyak dyan. Mga lalaki, huwag niyong abusuhin ang kahinaan ng babae. Kitang-kita kayo ni Lord. Binabalaan ko lahat ng mga lalaki nandito. Ingatan niyo ang mga babaeng young people natin. Huwag niyo silang pagsasamantalahan. That is something na iniwan sa atin nila mami at daddy. Hello? Mga babae naman, lalo na mga kabataan, sinabihan lang maganda ang mata mo. Nahulog na lahat, pati lahat na nalaglag. Kawawa. Biro mo ngayon, nanliligaw ang lalaki sa text. Etong bulaklak para sa'yo. Bulaklak emoji. Ang cheap mo naman, ikaw naman, Ang panahon namin, pag hindi bouquet yan. Hanggang ngayon nga, yung anak ko, pag sanay na sanay akong binibigyan ako ng bulaklak ng anak ko eh. Nang nag-iisa lang yan. Tapos ikaw, bouquet na emoji, kilig na kilig ka na. Ano ka ba naman? Ang cheap mo naman. Sinagot mo sa ilalim ng puno ng singkamas. May puno ba yun? Wala atang Nag-underground. Kasi sikreto daw eh. Tamo. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Hello? Ang worth mo kay God. Manalig ka sa Panginoon na ibibigay niya yung para sa'yo. Ay, naku. My goodness. Ay, ba't ba ako napunta dun? Sige. Alam niyo, mga magulang, lalo na mga tatay, kung may mga anak tayong dalaga, huwag tayong magkulang ng kakasabi sa kanilang maganda sila, they're special. Huwag natin silang laitin.
dapat sa atin nila marinig yung mga salitang yan. Kasi pag kulang sila sa ganyan, hahanapin nila sa iba. Pero pag may nagsabi ng mga tatay sa kanila, mga magulang nila, "Nak, napakaganda mo. Nak, ikaw ang pinakamaganda, mahal na mahal kita, I love you." Pag may lalaki nagsabi sa kanya, sasabihin ng babae, "Laos na yan, sabi na sa akin ng tatay ko yan." Di ba? Pag kulang, may lalaki nagsabi, "Talaga? Laglag." O sige. Ay, naku. Nawala na pagka-Kristiyano. Ay. Sabi mo, wag ganon. Lahat tayo, china-challenge ni Lord to live in this generation a life that pleases God. Mga estudyante, mga nagkatrabaho, do the right thing. Kapag naaalala mo yung kabutihan ng Panginoon, mahihiya kang hindi mabuhay ng banal sa Kanya, na hindi siya sundin. May nakakakita man o wala, kailangan, on the very early stage of your Christianity, itong dapat maunawaan ng Kristiyano. Maintindihan niya the price that God, Jesus Christ has paid for you to the cross. Pag di mo naunawaan yun ng Kristiyano mo, pag ganyan-ganyan. But the early stage in your Christianity, kailangan maintindihan mo na yung pagiging Kristiyano mo hindi dahil sa sarili mong lakas. May somebody paid a price for your salvation. At araw-araw maalala, "Lord, kundi dahil sa'yo, papunta akong impyerno, pero papunta na akong langit." Pag tinutukso ka ng kaaway, hindi ko ipagpapalit yung buhay na ibinigay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para lang sa kasalanan yan. Para mandaya, para magsinungaling, para manloko. Hello? Para mambabae, magsugal. Hindi ko pagpapalit kasi naunawaan mo yung grace na binigay sa'yo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Faith that pleases God, number 2. Obedience unlocks blessing. Obedience unlocks blessing and it pleases the Lord. Kapag binibless tayo ng Diyos, nalulugod siya. Faith pleases God and obedience is the action that proves our faith. Alam niyo yung 2 Kings chapter 5. Ito yung story ni Naaman. Isa siyang respected, commander of the army. He's a very powerful commander of the army ng Syria. Pero si Naaman ay may leprosy. Ano yung leprosy sa Tagalog? Ketong. Nung panahon na yun, pag meron kang leprosy or meron kang ketong, kung tawagin nila, yung kinakain ng laman mo, yung laman mo din, para kang lumalakad ng may mga sugat hanggang sa maubos yung parte ng katawan mo. Yan. Ganyan yung unti-unting kinakain eh. But an early stage of his sickness, si Naaman sa skin niya, kasi nung panahon nila sa Israel, kapag merong ang ganong sakit, ihiwalay ka eh. Ang tawag doon, isolated ka. Hindi sila pwede makihalubilo sa mga tao. So, si Naaman, mataas ang kanyang status at meron siyang sakit. Merong isang Israelitang bata ang nagsabi sa kanya na may kilala akong isang prophet na merong power to heal kasi sinasamahan siya ng Diyos. At dahil dito, si Naaman nag-travel to see Prophet Elisha. At sabi niya, "Prophet Elisha, I'm here kasi narinig ko na nakakapagpagaling ka ng may sakit." So, Naaman ay inutusan ni Prophet Elisha na lumubog ng 7 times sa Ilog Jordan. Nung panahon na yun, ang Ilog Jordan ay isa sa mga maruruming ilog. Kumbaga parang palubugin mo ako sa Ilog Pasig. Pwede ba sa Panglao na lang? Di ba? O kaya pwede ba sa Boracay o kahit na lang dyan sa Laguna, Pansol, yung medyo hot stream. No. Doon ka sa Ilog Pasig. So ayaw ni Naaman. Sabi niya, ako,
commander-in-chief, palulubugin mo dyan? Sabi mo, pride. Minsan yung pride natin, it keeps us from obeying the Lord. Lord, ako, ang taas ng posisyon ko sa trabaho, at pagdating sa church, paglilinisin mo ako. Grabe paggalang sa akin sa labas, pagdating sa church, taga-ayos ako ng upuan. Hello? Pero ang ginawa ni Naaman, na-challenge siya, sabi ng kanyang mga tauhan, wala namang masama kung susundin mo. Una, inis na inis siya, sabi niya, hindi ako pwede sa Ilog Jordan. Kailangan sa akin mas medyo mataas-taas na posisyon. Hindi ako pwede mag-serve sa JTG Church pag hindi ako nando sa position. Hindi ako pang volunteer, pang leader ako. Wow. Sabi ko na. Hindi niyo ba alam na ang church natin nabubuhay sa volunteer? Ang pinakamahal namin dito yung mga volunteer na yan. Hindi makukumpleto ang JTG Church pag mga walang volunteers. Palakpakan natin yung mga volunteers natin. Sila ang powerhouse natin. Yung mga nakikita sa unahan, wala palamuti na lang kami. Pero kayo na nasa background, nagpapakain sa amin ng mga kitchen staff, ang mga nag-aayos ng park, nag-aayos ng mga gamit, naglilinis, thank you po sa inyo. Palakpakan natin. Sometimes God wants us to obey Him even if it's hard, even if it takes our pride. So sabi ni Naaman, sige, lunukin ko muna yung pride ko. So lumubog siya ng 7 times at ang 7, nung umahon siya, yung kanyang skin ay naging parang baby. See? Obedience unlocks blessings. It was simple, it was humbling. First, it didn't make sense to Naaman. But listen, small acts of obedience unlock big miracles. Kung sinabi ni Naaman, ay wala yan, masyado yung hindi ko gagawin yan, na-miss niya yung kanyang miracle. Hello? Marami sa atin dito, may inuutos ang Panginoon. Akala mo kagad, padadala mo ba ako, Lord, sa nations? Nations agad. Yung kapitbahay mo muna, ando ng miracle. Hello? Lord, magpapastor ako, grabe. Mag-volunteer ka muna doon sa sa department mo. It doesn't have to be grand. Yung mga utos ng Diyos sa atin. Sometimes ang utos ng Diyos, manalangin, mag-fasting. Naku, pag fasting, wala. Pag Zumba, marami tayo dito. Pero kung fasting, baka 3 lang. Di ba? Potluck! Alam, dami niya, potluck eh. Dadala ko, isang saging. Di, wala naman dito nun. Tayo lahat nagtutulong-tulong. Joke lang yun. Napaka-generous ng ating mga members. Thank you po sa inyo. You know, pero pag mga magpa-fasting, aatin ng prayer, hello? Kailangan ng volunteer para maglinis. Ako? Ipagdadrive si ganyan. Maglilinis ng banyo, ng CR. You could have missed the blessing na meron sa'yo. Alam niyo, kung kami ni-raise nila mami at daddy ng aming mga pastors before, hindi ka pwede maging leader pag di mo nadaan na maglinis ng CR. Because even Mami Bishop, pag nakita niyang madumi ang CR, siya mismo mag-iiskoba nun. Because the greatest of all should be the servant of all. Hello? Kaya tignan mo naman kung saan din nila ang mami at daddy. Sobrang humbling. Hello? And sometimes may inuutos sa atin si Lord mga simpleng bagay. Nak, mula ngayon magbasa ka na ng Bible. Nak, mula ngayon mag-join ka ng Bible study. Tagal na, Lord, maatin akong Bible. Maging faithful ka doon. Magugulat ka. From that small obedience. Meron palang inuutos si Lord sa iyo ng mga maliliit na bagay. Hindi mo sinusunod. Nak, kahit pa paano every Sunday,
Mag-offering ka. Hello? Small gesture of worship. Nak, mula ngayon pag nag-worship, taas mo na yung kamay mo. Umawit ka na. Huwag kang mahihiya. I-ignore natin yun. Lord, huwag na. Hiya ako eh. Nakatingin sa akin si crush ko pa naman. Hindi, Lord, kakalagay ko lang ng eyelashes ko, 1.5 din to. Hindi ako pwedeng umiyak. Pinagpalit mo yung blessing mo sa eyelashes mo na 1.5. Hello? Lord, di ko kaya magbati na kayong mag-asawa bago ka magsimba. No, di ko kaya. Basta ako, Lord, okay sa'yo. Sa kanya, hindi. Hindi pwede. May inutos si Lord sa atin eh. Mga simpleng bagay to forgive. Hello? To give way. Umabot. Kahit inis na inis ka na. Inaabot mo pa din. Kahit hindi mo kaya. Hello? You know, if you are full of pride, you will miss the blessing of God. Because God looks for the heart. Humble heart. If you love me, you will keep my commands. May mga commandments si Lord na kailangan nating sundin. Sometimes, bigla mo maririnig ang tinig ng Diyos, conviction niya. Sabi mo, conviction! Sundin mo na agad. Kahit minsan mission offering, sabi nila, huwag ka maglagay ng 5 pesos. Taas-taasan mo naman. Then Lord, mamaya pa-Jollibee ko rin to. Oh. Delayed obedience, still disobedience. Pero simple obedience brings supernatural outcome. Hello? Don't let pride block your breakthrough. Sometimes, your miracle, like sinaaman, is yung miracle mo na pinagpe-pray mo ay nasa mga simple things na pinapagawa sa'yo ni Lord na inaantay niyang gawin mo. A step of faith of obedience. Hello? Minsan tayo mga magulang, naghahanap tayo ng mga grand gestures of solution sa ating family, pero sabi lang ni Lord, magsimula kayo sa prayer. Buong pamilya, mag-pray kayo. Magsimula kayo na sa bahay nyo, bago kayo matulog or anumang time, you hold hands together and pray as husband and wife. Sometimes, simple acts of obedience na pinapagawa ng Panginoon, like praying together. Hello? Hindi natin alam na doon ang breakthrough. Kung pinairal ni Naaman yung kanyang pride, I believe, hindi na niya nagawa yung pagiging commander niya. Kasi he will be, i-isolate siya. Alam niyo, may kwento ko. May isang pastor na sa Palawan. Ayaw niya na magpastor, nag-drive na lang siya ng jeep. Minsan tinest siya ni Lord. Sa tabi niya sa unahan, may sumakay na. Kasi sa lugar nila sa Palawan, may mga ketong dun eh. May mga leprosy. May sumakay sa tabi niya. May ketong. Sabi niya, Lord, ano ba naman ito, may ketong? Sabi niya, bawal ka madikit sa may ketong, takot na takot siya eh. So, Lord, Diyos ko po. Narinig niyang tinig ng Panginoon, huwag mo nang pagbayarin. Sabi niya, sige, Lord, gagawin ko. Kasi natatakot siya eh. Babayaran na nung may ketong yung kanyang pamasahe. Bayad po. Sabi niya, ayaw niya kasing hawakan. Hindi sabi niya, sige, libre na lang. Alam mo, sabi ng may ketong, salamat, inakap siya. Napakabait mo naman talaga naman, inakap siya. Sabi niya, pinapatawa ko lang kayo, kaya talaga. Sabi, napakabait mo naman, inakap daw siya, iniiwasan niya ng hawakan siya, hindi niya pinagbayad, inakap naman siya. Pero isang story niya yon na sinunod niya ang Panginoon, pero mas challenge daw siya ni Lord. Pero in short, hindi naman siya nagkaketong. You know? But his story until now, nakakatawa. Pero I challenge you today. Some of us, God is asking us for small things. Minsan, bigyan mo lang ng pagkain yung kapitbahay mo, yung pala yung kapitbahay mo, mabuborn again. Inaantay lang na bigyan mo siya ng
isang ulam, dahil naaamoy yung ulam nyo minsan, hindi ka nagbibigay. Hello? God's miracle often start with small acts of obedience. Trust Him even in the small, simple things. Kahit sa mga businessmen, mga entrepreneur natin dyan, may mga instructions si Lord, early stage in your businesses, matutunan kayong mag-ayos sa mga pera nyo. You don't know kung anong gagawin ng Panginoon, pagiging tapat mo sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Obedience is the small things, positions you for big blessing. Katulad ni Naaman, hindi niya na-dismiss yung kanyang mga instructions ni Elisha. At dahil doon ay pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Number 3, are you ready? Seek first to please God. Alam niyo na yan. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you make it your goal to please God first, you won't have to chase blessings. Blessing will chase you. Amen? Sabi nga nila, pag hinabol mo ang pera, ang bilis tumakbo niyan, may iwan ka. Pero pag hinabol mo si God, amen? The blessing will chase you, will overtake you. If you put God first, you won't have to fight for promotion. God will promote you. You won't have to stress for provision. God will provide for you. Pag inuna natin ang Diyos, pero minsan inuuna pa rin natin ang maraming bagay. Ilang Sunday na hindi ka nagsimba dahil inuna mo pa ang ibang bagay. Ilang beses mong hindi nabigay yung para sa Diyos dahil inuna mo ang ibang bagay. If you want to live a life that pleases God, always seek Him first. And His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Delight yourself in the Lord, in Psalms 37:4, and He will give you the desires of your heart. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. When you make God your priority, listen, when you make God your priority, He will handle your prosperity. Wala akong nakitang anak ng Diyos na inuna ang Panginoon na naghirap. When you put God as your priority, He will handle your prosperity. Unahin mo siyang lagi at pagpapalain ka ng Panginoon. Alam mo, naaalala ko, nung kami maliliit pa rin naman ako hanggang ngayon. I mean, nung bata pa kami, bagong nagpapastor pa lang sila, mami at daddy, aalis yan, pupunta ng mga Bible study. Kami magkakapatid, may iwan, walang pagkain. Walang laman ng ref, wala lahat. Sasabihin lang nila, daddy, nak, basta hindi kayo pababayaan ni Lord. Kami, sige, alis sila, kami lang magkakapatid. Kasama namin si Mama Cora. Si Mama Cora kasi madiskarte yan eh. Tapos, antay kami. Maya-may dumating yung kaibigan ng daddy nung dati pa siyang sindikato. Pagdating, asan si Boy Amboy? Sabing ganun. Hinahanap yung daddy ko. Wala po nasa Bible study. Bible study? Tataka silang ganun. As binuksan niya yung ref namin, nakita niya, walang laman, wala lahat. Sabi, ano ba naman to? Walang laman. Inom siya puro tubig. Meron ba kayong kilalang ganun, yung ref niya, puro tubig? Nag-ref pa tayo, di ba? Iba-iba lang yung mga pitchel. Pag tinanong ko, nangongolection kasi kami ng pitchel. Di ba? Anyway, sabi nung kaibigan ni daddy, dyan muna kayo, umalis siya. Nung umalis siya, pagdating, nagdala ng maraming grocery, pinuno yung ref namin, pinakain kami, bumili ng bigas. Pagdating ng daddy ko, nung gabi, nantay niya, sabi niya, boy, ano ka ba naman? Sabi niya, tagal mo. Nakita ko yung mga anak mo walang makain, binilang ko na. Pinuno ko na rin ng grocery mo dyan, pati bigas. You see? Pag inuna mo ang Panginoon, hindi niya pababayaan ang pamilya mo. Kahit uwak, gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Kasi yung kaibigan ng daddy ko na hindi yung Christian,
Isa ring sindikato yon, di makapaniwalang si daddy na born again. Even the ravens, uutusan ng Diyos para i-bless ka. Unahin mo lang siya. Kaso ano nangyayari? Hinuhuli natin lagi ang Panginoon. If you wanna please God, you put Him first always. Amen? Alam mo, one of the most powerful pictures na nakita ko na nag-please sa buhay ng Panginoon is the story of the woman with the alabaster jar. In Luke 7:36-50, this woman, alam niyo ba yung alabaster jar? This woman, known as a sinner, ay nagbigay ng one of the most expensive perfume at ibinuhos niya sa paan ng ating Panginoong Jesus. Tapos sinabi doon sa Luke 7:36-50 na pinunas niya ang kanyang buhok. Alam niyo ba, nasa panahon na yon, dapat malakas ang loob mo pumasok sa isang kwarto ng punong-puno ng mga lalaki. Si Jesus with the disciples, pero hindi siya nahiya. Hindi siya nahiyang lumapit sa Panginoon. Si Mary of Bethany, sabi niya, gusto kong ma-please si Lord. Kahit napigilan nila ako, kahit napagtawanan nila ako, I want to please the Lord, I will offer an offering to Him. Pagpunta niya, kinutya siya, kahit ng mga disipulo, sabi, ano ba naman itong ginagawa itong babaeng ito? Sinayang mo pa yung perfume, dapat pinamigay na lang yan sa mahihirap. Pero ang totoo nun, si Judas, nagdi-desire siya. Kasi nga, magnanakaw siya. But all she was thinking about is how to please God. Minsan tayo, we felt like we are sinners, we're not worthy. Diba? Minsan, minsan pagpupunta ng church, sabihin mo, punta naman ako ng church. Meron na naman akong, hello, diba? Ako lang ba to? Ako lang umaamin, diba? Part ng pagiging Kristiyano yan eh. Minsan sabihin natin, Lord, I had a bad week. Ang hirap magsimba. Nag-away kaming kapatid, nag-away kaming magtita, or anumang problema yan. Minsan, napatulang ko kasi yung ganyan. Di ba? Ang hirap mag-worship. But this woman, a sinner, alam niya ang sikreto. Kailangan niyang unahin ng Diyos. Hindi yung pakiramdam niya. Minsan nauuna pa yung pakiramdam natin na, Lord, hindi ako pwede, hindi ko feel. Hindi ako maayos. Wala namang maayos sa atin. Meron bang maayos dito? Inaayos pa tayo ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matitisod sa akin, ha? Kung minsan, nakakatisod talaga ako. Kasi hindi pa tapos si Lord. Amen? Hindi pa talaga tapos si God. Pero sabi ni Mary of Bethany, I will still come and worship God. It doesn't matter kung ang background niya ay pangit. Sabi nila, marami nagsasabi na ang background niya ay isang prostitute. At yung kanyang ihahandog sa paa ni Jesus is perfume na nabili niya nung siya ay prostitute pa. Ang halaga nun ay 1 taong sahod ng tao. Ganun kamahal yun. Tayo nga, tithes lang di natin mabigay pa. Buong sahod pa natin ibibigay natin. Di ba? Ito, buong taon na sahod niya. Binili niya ng perfume. Wala na siya, hindi na siya nagpo-prostitute kasi saved by the grace na siya eh. Naranasan niya ng kapatawaran ng Panginoon. Pero sabi niya, Lord, ano ibibigay ko sa'yo? Ang gulo ng buhay ko, yung obedience ko na lang, worship ako sa'yo. Amen? Some of us come here and you were like saying, Lord, I'm not worthy. I'm not even worthy to join the choir. I'm not even worthy to worship you. Guys, you don't worship God because you're worthy. You worship God because He is worthy. And what pleases the Lord is not our lives that is just parang sinless. Walang ganon. Yung obedience natin to seek Him first. Kahit na nung siya pumunta sa room, pinagtawanan siya, kinutya siya, binuksan niya yung perfume na yon, binasag niya, and the fragrance filled the room. Alam niyo na yung story na yan. Nung binasag niya yung pabango, naamoy sa buong room yung pabango na yon. Alam niyo ba, pag inuuna niyo ang Diyos, talagang makikita at makikita yan. Sisingaw yan.
Pag ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, inuna mo ang Diyos, nag-sacrifice ka, binigay mo yung best, hindi mo na kailangang ipagmalaki yan, sisingaw yan. Makikita ng tao na this woman, this man, really loves the Lord. Hello? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you have done a beautiful thing. Because her life pleases God. Sino ritong gusto mo niyang marinig sabihin ng Panginoon, you have done a beautiful thing. Napakaganda nung ginawa mo. Hindi dahil maganda yung buhay mo. Hindi dahil perfect yung life mo. No. Because you offer a sacrifice. Amen? You obey the Lord. You seek Him first. Amen? Diyan nalulugod ang Diyos pag inuna natin siya. Pag pinahalagahan natin siya, pag binigyan natin siya ng importansya. Hindi ako a-absent ng prayer namin. Hindi ako a-absent ng worship namin. Uunahin ko ang Panginoon. Minsan iniisip natin simpleng bagay. Minsan iniisipan pa tayo parang baliw ka na. Mula nung na born again ka, puro ka na lang church. Mula nung na born again ka, grabe ka magbigay. Wala ka nang tinitira sa'yo. Tell mo yung mga taong gano'n na halos walang itira sa sarili niya. Very blessed. Hello? And because of that, that pleases the Lord. When you want to live a life that pleases God, you have to seek Him first. You have to worship Him first. You have to honor Him first. Sabi mo, Pastora Melan, paano ko gagawin yun? What do you have right now? Anong meron ka ngayon? Ibigay mo sa Lord. You know, the thing about the Lord is this. Sabi niya, anong ibibigay mo sa akin? Sa akin ang lahat ng bagay. Akin ng langit, akin ng lupa, and everything that there is. Diba? You know, what I love about the Lord, yung hinihingi niya sa atin, cast all your cares upon the Lord. Kasi si Lord wala namang problema. Si Lord wala namang sakit. Hello? Si Lord wala namang konsumisyon. Di ba? Wala naman siyang babayarang utang. Wala eh. Pero sabi niya, anong wala sa akin? Yung mga problema mo, yung mga sakit mo, yung kahihiyan mo, yung past mo, yun ang bigay mo sa akin. What a wonderful God! Isn't He amazing? Pwede niya sabihin, bigay mo yung bahay mo sa akin, bigay mo yung pera mo, bigay mo lahat. Hindi ganun ang Diyos. Unahin mo lang ako. Pag lumapit ka sa akin, then give yourself fully to me. Ano bang bit-bit natin? Wala naman tayong bit-bit na hahangaan ng Diyos sa atin eh. Ang hahangaan lang ng Diyos sa atin yung pag-surrender natin sa Kanya. Minsan, ipagkakaiba natin sa Diyos yung hinihingi niya sa atin. Some of us worship God by our lips. Sabi niya, some of you just worship me by lips and honor me by your lips alone. Sabi niya, let justice, righteousness flow like streams that never runs dry. Gusto ng Panginoon, yung buhay natin. Sabi mo yung buhay ko. And if you want to please God today, huwag ka maging prideful. Come to the altar and offer Him what you could offer. Alam niyo ba, pag lumapit kayo sa Diyos, hindi niya kayo itatanggi. Pinakamadali sa tao, tumakinig kayo pinakamadali sa tao, yung mag-worship ka kasi okay naman lahat. Di ba? May bahay ka, may kinakain ka, okay naman yung pamilya mo, may trabaho ka. Ang sarap mag-worship, parang dali lang, di ba? Pero the true test of our worship is when things are not okay. Hello? When there's trouble, may mga bigatin, but you still come. You still worship. You still seek God.
You still praise Him. You still honor Him. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, this is the only time in the history of mankind that you will worship God through all those pain. Pagdating natin sa langit, wala na tayo niyan. Pero dito lang sa mundo natin, mapupuri ang Diyos kahit sa panahon na hindi natin kaya. I remember when Daddy Bishop passed away. Nung namatay po ang Daddy Bishop, sabi sa akin ni Mami, "Nak, mag-lead ka ng worship." Sabi ko, "Yoko." Yoko, sabi ko. Nag-away kami ng mami ko, na minsan matigas ulo ko eh. Kung naman, mami naman eh, tinan mo nagluluksa pa ako, nag-grieve pa ako, pagilidin mo ako ng worship. Pwede ba this first time, give me space? Wow, space. Kasi nga, hirap ako eh. Masakit sa kalooban eh. Me and my dad were so close. Talagang sobrang close kami ng daddy. Hanggang madaling araw nag-uusap kami ng daddy ko. Kahit umuwi na yan ng gabi, mag-uusap pa rin kami. We're so close. Lahat naman kami mga anak na babae, pag tinanong mo, daddy's girl kami. So when daddy died, hindi ako nakapag-worship. Alam mo ba, pinagsisihan ko yun. Nag-worship ako nung bandang huli na. Pero yung time na hinahanap nila yung worship ko. Hindi ko naibigay kasi sobrang bigat eh. But when my mom passed away, nakabawi ako. Sabi ko, no. Kahit nasa pain, kahit hirap na hirap, I will lead worship. Pero alam mo ba, hindi naman lahat mamamatay bago ka mag-worship, di ba? May mga panahon sa buhay natin, may pinagdadaanan tayong problema, pagsubok, at hindi ka makalapit sa Panginoon, hindi mo siya mauna. Hello? Ito lang sa panahon na ito, na kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit anong paghihirap, kahit anong pagsubok, hindi nadadaan uli yan. Niloko ka, nalubog ka sa utang, nawalan ka ng trabaho, doon mo lalong ipakita na inuuna mo ang Diyos. Hello? Why? Because we are not trying to please people. We are pleasing God. Every day in our lives, we should live with an audience of one. Sabi mo, audience of one. Isa lang ang audience natin, si Lord. May tao o wala, laging nakatingin ang Panginoon. Kahit sa pagpupuri natin, pagsisimba natin, paglilingkod natin, siya pa rin ang dahilan. None of those things matters anymore. At the end of the day, we are not trying to please people, but God who tests our hearts. 1 Thessalonians 2:4. And I believe when you please God, when you obey, you live by faith, you obey Him, and you seek Him first. Tatlo lang yan. You will walk under His favor, under His covering. Sinong gusto nun? And not just man's approval. So let us be a people of faith. Let us be a people of obedience. Hello? Faith, obedience, and a heart that seeks God. Amen? Because when we do, we don't have to chase blessings. Blessings and favor and miracle will chase us. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, thank you